Paluwas na ng Manila si Celeste matapos nitong mag-apply bilang kasambahay doon. Sakay na siya noon ng tricycle kasama ang pinsan na si Badet at nasa kabilang baryo na papunta sa highway nang makarinig sila ng malakas na sounds palapit sa plaza na daraanan nila. Kasabay noon nang makita nila ang poster ng artistang hinahangaan niya na nakasabit sa unahan noon. Kaya naman sa labis na tuwa, kaagad niyang pinakiusapan si Badet na ihinto ang tricycle at pumara na lamang mamaya ng iba. Hindi mo alam kung gaano ko ka-fan ni Nike Rinel Perez, kaya please Badet, maaga pa naman eh. Madami pang bus na dadaan mamaya. Ayaw namang sirain ni Badet ang pagkakataong to para sa pinsan. Kaya naman kahit nahihiya siya sa driver ng tricycle, kinausap niya ito ng maayos at hininto naman sila sa isang waiting shed. Bilisan mo lang ha, ani Badet. Nagtatakbo si Celeste papunta doon at halos mahulog ang puso niya nang makita ang gwapong si Nike Rinel Perez. Nakisigaw din siya. Ang iba ay nairita na sa lakas ng sigaw niya. Pakasalan mo na ako! Malakas na anya, dahilan para pagtinginan siya ng mga babaeng malapit sa kanya. Dahil sa inis, pinagtulakan siya ng karamihan at inipit. Si Celeste naman, walang balak na magpatalo. Kakasingit niya sa mga tao na itulak siya hanggang sa unahan. Basa na siya ng pawis at halos amoy araw na dahil sa matinding siksikan. Ngunit hindi niya iyon alintana, lalo na nang makita niya si Nike na naglalakad palapit sa gawin nila at basa na rin ang kanyang pawis kakakanta. Halos magtatalon si Celeste kasabay ng pagsigaw niya sa pangalan ng binata. Nakapa ni Celeste ang tela sa bulsa niya at gusto niyang maglakas loob para matulungan ang kanyang idol kaya't walang pasabing inabot niya iyon kay Nike. Salamat. Pinikitan pa siya ng lalaki habang nakangiti matapos tanggapin ang inakala niyang panyo. Ngunit namutla siya nang makita ang mga raffles sa telang iyon at doon niya lang naalala na hindi pala panyo ang nasa bulsa niya kundi ang lucky panty niya na pinabaon ng kanyang lola sa kanya. Sandali Nike! Sinubukan niyang habulin iyon para bawiin sana. Ngunit kasalukuyan ang pinupunas ng binata ang telang iyon sa mukha niya na lalong nagpaingay sa paligid. Gusto na lamang sumigaw ni Celeste o kaya'y lumubog sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding hiya niya. Hindi yan panyo Nike! Panty ko yan! Pikit mata at malakas na sigaw niya. Dahilan para matigil ang ingay sa paligid at naiwan siyang nakatulala. Dahan-dahan na tiningnan ni Nike ang tela na hawak, kasabay noon ng pagbagsak ng mikroponong hawak. Nagtatatakbo si Celeste dahil sa hiya, para siyang maiiyak. Naipahiya niya nang hindi sinasadya ang lalaking hinahangaan. Oh, akala ko ba'y pupuntahan mo si Nike? Ano't lulugo-lugo ka dyan? Ani Badet nang makabalik si Celeste. Badet, parang maiiyak na ani Celeste. Tsaka ibinagsak ang kanyang ulo sa balikat ng pinsan. Sabi ni Lola, baunin ko daw ang maswerteng tela na yun, pero bakit pakiramdam ko, malas ang dala nun. Anito patungkol sa panty na binigay ng kanyang lola. Ano bang nangyari? Wala akong lakas ng loob na magkwento. Ang mabuti pa, humarang ka na ng sasakyan bago pa tayo dumugi ng mga tao. Samantala, tulad ni Celeste, ay para bang gusto na lamang lumubog ni Nike sa stage habang nakatingin sa kanya ang lahat ng mga taong naroon. Ang iba ay concern, ngunit ang karamihan ay nagtatawanan para bang hindi niya na kayang ituloy pa ang pagkanta kaya't nagtatakbo na siya papasok sa backstage. Pinapatay na din ng manager ang music. Buisit, sino bang babae na yun? Bakit mo naman kasi tinanggap ang panty na yan? Singhal ng anang manager ni Nike. Hindi ko naman alam na ganyan yan. Balot na ako ng pawis at higit sa lahat nanlalagit na ako. Ano bang mali ko na may isa palang baliw na babaeng gaya nun? Anong gagawin natin? Tsak nakakalat na naman ang balita. At ang worst, baka masira pa ang pangalan mo. Magpahinga ka na kaya muna sa bahay ninyo. Iwasan mo munang paglabas-labas para hindi lumaki ang balita. Pumayag naman si Nike. Ngunit bago siya umuwi, dumaan muna siya sa disco bar ng kanyang kaibigan. 31 na si Nike. Pero kahit kaunting interes sa pag-asawa, hindi man lang siya kakitaan dahil masyadong focus sa karir niya. Madaming babae ang nagkakagusto sa kanya. Ngunit kahit kaunting kilig, hindi siya makaramdam.
Hindi ka ba nabuboring sa paulit-ulit na rotation ng buhay mo? Tanong ni Jake na siyang owner ng disco bar. Nasa VIP room sila kaya't safe na walang makakakita kay Nike. Bakit naman? Nagagawa ko ang gusto ko. Lahat ng gustuhin ko. Kahit minsan, wala bang babae na nakakuha ng interes mo? Ani Jake. Wala. Mabilis na sagot ni Nike. Nilagok niya ang alak na nasa baso. Ngunit kaagad ding natulala matapos gumunita sa alaala niya ang babaeng sumira ng araw niya kanina. Hindi, meron na pala. Gustong gusto ko siyang makita. Talaga bro? Ngumiti si Jake. Noon pa niya gustong makapag-asawa ang kaibigan para tigilan na nito ang pag-aartista. Si Nike kasi ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Perez. Dahil only child lang ito. At si Jake ang palaging pinakikiusapan ng daddy ni Nike na kumbinsihin ito kapalit ang isang isla na nabili ng mga Perez sa Palawan. Oo bro, sa sobrang gusto ko siyang makita. Talaga namang sumisiksik siya sa puso't utak ko. Gustong gusto ko siya, Jake. Gustong gusto mo siya kasi siyang nagpapakilig sa'yo? Nakangiting ani Jake pero umiling si Nike. Sobrang ganda niya kaya gustong gusto mo siyang makita? Muling umiling si Nike. Kung ganun ano? Siya ang dahilan kung bakit kumakalat ang nakakahiya kong video at kung bakit nagwawakas ng ganito ang karir ko. Masama ang loob na wika ni Nike pero ngumiti lang si Jake sa kanya. Naipalakpak pa nga nito minsan ng kamay. Ibig sabihin, isa siyang anghel. Gusto ko na siyang makilala kaibigan. Tss, uuwi na nga ako. Palibhasa kasi, puro na lang yung future ang pinaglalaanan nyo. Bakit kaya hindi ka na lang magpaampon kay daddy? Pasado alauna na, nang makarating si Nike sa kanilang bahay, walang tao sa daan at tinaon niya ding late siyang umuwi para sa checkpoint dahil nakainom siya. Kaagad niyang pinindot ang password ng pinto nila para makapasok. Sandali siyang tumigil sa paghakbang, ngayon lang umepekto ang alak sa kanya kaya medyo nahilo siya. Nang medyo gumaan ang kanyang pakiramdam, hahakbang na sana siya pasulong nang makita niyang babaeng napakahaba ng buhok at nakaputing bestida pababa sa hagdan. Napaatras siya at kaagad na binalutan ng takot. Sino ka? Hindi naman totoo ang multo, di ba? White lady ka ba? Takot na anito tsaka ipinikit ang mata. Umaasa na sa pagdilat niya. Wala na ang babaeng palapit sa kanya. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mata, nasa 2 dangkal na lamang ang pagitan ng mukha nila na lalong nagpakabog sa dibdib ni Nike. Dahil sa puting face mask na nakapatong sa mukha ng babae ay mas nagmukha talaga itong white lady. Ayaw man na gawin ni Nike, nasuntok niya ang mukha ng inakala niyang white lady na kaagad bumagsak sa sahig. Sino ka para saktan ako? Malakas na sigaw ng babae matapos malaglag ang face mask mula sa mukha nito. Tsaka humarap kay Nike habang tumutulo ang dugo sa ilong. Dahilan para lalong mapasigaw si Nike sa takot kasabay ng pagtakbo paakyat sa hagdanan. Siniguro ni Nike na nakalak ang kwarto niya habang hawak ang dibdib. Dahil ba sa kalasingan o baka kailangan nang magpadasal dito sa bahay? Umiling si Nike tsaka muling sumilip sa labas ng kanyang pinto. At kamuntikan na siyang mapasigaw nang makita na naman ang pinagkamalan niyang white lady na si Celeste sa labas ng kanyang kwarto. Sino ka bang buwisit ka? Nasabi niya habang hawak pa din ang dibdib. Sino ka rin ba? At bigla-bigla ka nalang pumapasok sa may bahay ng may bahay. Balik tanong sa kanya ni Celeste. Ako? Sarkastikong nag-cross arms si Nike. Anak lang naman ako ng may-ari ng bahay na to. Nagmamalaking anya na ikinangiwi ni Celeste at dahil madilim nga ang paligid, walang kaalam-alam si Celeste na ang lalaking yun ang kanyang iniidolo. Ikaw, sino ka naman? Ako? Ako lang din naman ang bagong hired na kasambahay sa bahay ninyo. Mahina siyang tinawanan ni Nike. At talagang pinagmamalaki mo pa? At bakit naman hindi? Marangal naman ang trabaho kong to. Marangal? Kamuntikan mo na nga akong napatay. Dahil dyan sa leching face mask mo. Hindi ka gaganda hanggat hindi ka nagpapaderma, tandaan mo yan. Tumalikod si Nike at akmang papasok na sa kwarto niya nang siya'y may maalala. Bakit parang pamilyar ang mukha niya? Naitanong niya sa kanyang sarili at maging si Celeste napatanong din sa sarili niya dahil kaboses ng lalaking iyon ang kanyang idol. Pero nang lumingon si Nike sa likod niya, wala na doon ang babae. Hindi.
Guni-guni ko lang yun. Tama. Ani Nike sa sarili. Hanggang sa kinabukasan, nag-aalangan pa ding lumabas si Celeste dahil baka magkasalubong na naman sila ng anak ng kanilang amo. Hindi pa naman maganda ang kanilang unang pagtatagpo. Ano bang itsura yan? Si Tani Badet patungkol sa 2 bulak na nasa butas ng ilong niya. Oras na ng trabaho. Itigil mo ng kalukuhan kung ayong maaga tayong masisante. Badet, hindi ako pwedeng basta na lamang lumabas. Hay nako, halika na. Hinila ni Badet si Celeste hanggang sila'y magtrabaho. Nakayuko si Celeste habang nagtatrabaho. Ano bang ginagawa mo? Si Tani Badet. Hayaan mo na lang ako. Huwag mo na akong pansinin. Nakangiwi si Celeste habang nagpupunas ng hawakan ng hagdan. Ngunit hindi nakapagsalita si Badet nang makita si Nike sa hagdan sa likod ni Celeste. At hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking iyon ang idol ng kanyang pinsan, ang artista na noon pa nito hinahangaan at nakatingin sa likod ni Celeste. Masakit ang ulo ko. Ipagtimpla mo ko ng kape, Miss White Lady. Masungit na anito, tsaka nilampasan si Celeste. Dahan-dahan na tumatagilid si Celeste habang pikit ang mata, wag lamang makita ang mukha ng anak ng kanyang amo. Aray ko naman. Angil ni Celeste nang hampasin siya ni Badet sa braso. Oo, alam ko naman na mali ako. Hindi ko naman ginusto yun. Huwag mo na akong pagalitan. Ikaw ba, hindi mo pa nakikita ang mukha ng anak ng amo natin? Tanong ni Badet at umiling naman si Celeste. Kung ganon, ano ba kasing nangyari kagabi? Kinuwento lahat ni Celeste. Kaya pala Miss White Lady ang tawag niya sa'yo. Sabi mo halos nagdikit ang mukha niyo. Kaya lalo siyang natakot tapos hindi mo nakita ang mukha niya, ganun ba? At bakit? Madilim eh. Tsaka hindi naman ako interesado sa mukha niya. Kay Nike lang ako magiging interesado. Ani Celeste, dahilan para masalo ni Badet ang noo niya. O siya, ipagtimpla mo na si Sir. Abala na noon sa pagtitimpla si Celeste nang puntahan siya ng isa nilang kasamahan. Hoy, ikaw ba to? Anito habang kinakalabit si Celeste. Ngunit ang mata, nakatingin lang sa screen. Hoy, ikaw to diba? Viral ka. Sinilip ni Celeste ang cellphone nito, nakamuntikan niya ng ikatalon matapos makita na billion views ang concert ni Nike at kuhang-kuha siya sa camera na siyang nag-abot ng panty na ipinabaon ng lola niya sa kanya. Hindi ako yan. Nakangiwing Anya, kaya't sinipat-sipat ng kasamahan niya ang tabas ng mukha niya. Kaliwa at kanan, taas at baba. Ikaw talaga to. Iisang hugis ang mukha niyo eh. Hindi mo ba alam kung sino ang lalaking to? Diyos ko, pinagtangkaan mong sirain ang image ng anak ng amo. Naputol ang pagsasalita nito nang dumating si Badet. Masama na ang timpla ng anak ng amo natin. Dalhin mo na yan sa kanya at isabay mo na tong towel pamunas ng pawis niya. Sandali, bakit hindi mo na lang kaya ako samahan? Ikaw na, kaya mo na yan. Ani Badet, tsaka pinagtulakan ng pinsan. Masama ang loob ni Celeste na pinuntahan ng masungit na anak ng amo niya na ngayon ay nasa tagiliran ng bahay at nagpapahangin. Hindi naman kaya sinadya mong gawin yun para umingay ang pangalan mo? Dad, bakit ko naman ipapahiya ang sarili ko? Nahihiya pang lumapit si Celeste dahil nagtatalo pa ang mag-ama. Ay nako, sino ba naman kasi ang matinong tao ang basta na lamang tatanggap ng underwear ng iba? Napanguso si Celeste matapos maalala ang tungkol sa nakakahiyang pangyayari sa kanya noong nakaraan lang. Hindi kaya senyalis na yan para umalis ka sa pag-aartista? Daddy, hayaan niyo ako. At ako mismo magsasabi oras na ayoko na sa ginagawa ko. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Anang daddy nito, tsaka nilayasan si Nike. Nadaanan pa nga si Celeste, kaya't bahagya siyang umiti habang dala ang kape para sa anak nito. Pagkaalis, kaagad siyang pumunta sa kinalalagyan ng binata habang nakatalikod. Saktong pagharap niya ay ang pagsulpot din ni Celeste sa harapan niya. Heto na ang kape niyo. Nike? Gulat na ani Celeste. Ikaw? Nanlalaki ang mata ni Nike habang nakatingin sa dalaga. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihing ikaw si Miss White Lady. Ikaw yung lasing kagabi? Yung magnanakaw? Magnanakaw? Kailan pa ako naging magnanakaw sa sarili kong bahay, aber?
Nasalo ni Nike ang noo niya. Coincidence ba to o sumpa? Kahit na magkabuhol-buhol pa ang galit ni Nike, tila hindi ito alintana ni Celeste. Ang puso niya, tila gustong magdiwang. Kaagad niyang ibinaba ang kape at nagtatakbo palayo kay Nike. Hoy, sandali! Di pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Miss White Lady, babaeng underwear. Paulit-ulit na sigaw ni Nike pero mabilis na nakapasok si Celeste sa loob. Badet! Badet! Hinila ni Celeste si Badet sa sulok. Hindi ka maniniwala. Si Nike, nandito siya. Oo, alam ko. Para kung mahihimatay, yung binigay ni Lola hindi kamalasan ng dala nun, kundi swerte. Para kung nananaginip, makakasama ko yung idol ko sa iisang bahay. Ako na atang pinakamasaya at pinakamaswerteng utako sa kasaysayan. Oo, at ikaw din ang pinakamalas. Tandaan mo, mas mahahanting ka niya tungkol sa pamamahiya na nagawa mo sa kanya dahil nasa iisang bahay kayo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Celeste nang maalala niya ang mga kagagahang pinaggagawa niya kay Nike. Anong gagawin ko? Nakakahiya, Badet. Miss Underwear. Bigla ay sabay na napalingon ng magpinsan nang pumasok si Nike dala ang kape na tinimpla ni Celeste. Gusto kitang makausap. Piniga ni Badet ang braso ni Celeste. Now I'm dead. Takot na bulong niya. Nakangising kinawayan ni Nike si Celeste. I'll wait outside. Dagdag pa nito, tsaka umirap at tumalikod. Anong gagawin ko? Hindi na nalaman ni Celeste kung tatalon siya o ano sa takot. Tama si Nike, sumpa talaga ang nangyari sa amin to. Kasalanan to ng panty ni Lola. Natawa si Badet. Malay mo naman, pagbigyan ka niya kapag nalaman niyang tagahanga ka niya. Batid naman ni Badet na pagagalitan si Celeste ni Nike dahil hindi simple ang kasalanang nagawa nito. Pero pinagtulakan niya pa din ng pinsan papunta kung saan dumaan si Nike. Sige na, ani Badet habang itinatago ang kilig. Pagdating sa garden, nakaupo si Nike nang abutan ni Celeste. Sorry po sa lahat ng mga nangyari. Hindi ko naman ginusto yun eh. Nagkataon lang ang lahat at dinapuan ako ng malas. Sorry, hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Tumayo si Nike tsaka tiningnan si Celeste. Sinadya mong gawin yun para mapahiya ko, di ba? Sinong nagbayad sa'yo para gawin yun? Bakit ko naman gagawin yun? Kahit na ganito lang ang trabaho ko, hindi kita kayang ibenta, no? Look, mula sa pagiging matapang mo kagabi, heto ka. At gusto mong paniwalaan kita. At bakit hindi? Fan mo naman ako ah. Ayoko nga na may nalalait sa'yo eh. Fan? May fan ba na namamahiya? Pawis ako noon at mula sa'yo sa fan ko. Napanyo ang matatanggap ko tapos panty. Isang panty? Di ba ako nakakatawa nun na panty ang ipinamumunas ko sa mukha ko? Tapos kagabi, tinawag mo kong magnanakaw. Bakit? Sinabihan mo din naman akong pangit ah. Nagtatampo na wari na ani Celeste. Pangit? Wala akong sinabing ganun sa'yo. Wala? Sabi mo nga hindi ako gaganda hanggat hindi ako nagpapaderma. Oh, nasan doon ang salitang pangit? Parang ganun na din yun no? Insulto sa akin na sabihan ng ganun ng lalaking iniidolo ko. Hindi umimik si Nike kaya tiningnan niya ang reaksyon ni Celeste. Pero nagulat siya nang ilahad nito ang kamay sa kanya. Ibalik mo na sa akin ang panty ko. Namula ang pisngi ni Nike. Tingin mo na itago ko pa yon. Tsaka ang lakas naman ng fighting spirit mo. Huwag mo na akong iduluhin. Nagsimula itong mailang tsaka iniwan si Celeste. O ano, pinatawad ka ba niya? Tanong kaagad ni Badet nang puntahan si Celeste sa labas. Nakita niyang pumasok na si Nike sa loob kaya't sinundan niya kaagad ang pinsan. Ano? Nagulat ba siya nang sabihin mong fan ka niya? Matamlay na umiling si Celeste. Ano? Kasi sinisisi niya ako sa nangyari eh. Natural lang. Sinira mong magandang imahe niya sa publiko. Bakit? Ano pa bang napag-usapan ninyo? Hinihingi ko na sana sa kanya yung panty na binigay ni Lola. Malakas na binatukan ni Badet ang pinsan habang nakangiwi. Nababaliw ka na ba? Bakit mo naman sinabi yun? Tingin mo ba, isang mahalagang bagay yun para itabi niya para sa'yo? Gayong yun ang dahilan, kaya siya ngayon pinagkakaguluhan. Isa hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Hay nako Celeste, ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa magtrabaho na tayo, kaysa pareho tayong naglolokohan dito. Huwag na rin tayong umasa na magkakaayos pa kayo ng idol mo.
Singhal na aniya, tsaka umiling na tumalikod. Samantala, tanghali na noon nang magsabay si Nike at ang mami niya na kumain sa hapag. Kamusta naman ang issue tungkol sa'yo? Nananahimik na ba ang mga basher mo? Umiling si Nike. Wala bang ginagawa ang manager mo para masolusyonan ang problema mong to? Kung iwanan mo na kaya ang karir mo? Yan din po ang eksaktong sinabi ni Daddy sa akin. Kaya lang ma'am, sana maintindihan nyo na mahal ko po ang pag-aartista at hindi ko kayang sumunod sa yapak niya bilang isang negosyante. Sandaling napalingan ng palihim ang mata ni Nike nang magdala si Celeste ng pineapple juice sa hapag para sa kanilang mag-ina. Naiintindihan ko. Sino ba kasi ang babaeng yon? Hindi naman kaya may gusto siya sa'yo. Puno ng pag-aalala na wika ng mami ni Nike, dahilan para maibuga ni Nike ang kanin na nasa kanyang bibig. Naku, hindi po wala po kong gusto sa... Akmang mangangatwiran si Celeste upang ipaglaban ang kanyang sarili. Ngunit tinapunan siya ng masamang tingin ni Nike. Alis. Masungit na singhal nito kay Celeste na kaagad naman itong sinunod. Teka, si Celeste, huwag mong sabihing siyang babaeng nagbigay ng underwear sa'yo. Nakangiwi ang mami ni Nike kaya't nasalo niya ang kanyang sentido. Mami, nawala na po ako ng ganang kumain. Sandali, mag-usap tayo sa itaas. Tapos na din akong kumain. Wala talagang balak si Nike sabihin ng tungkol kay Celeste na ito nga ang babaeng nagpahiya sa kanya. Dahil batid niya na hindi naman siya nito kakampihan. Lalo na't isang mami niya na nagsusulong ng samahan ng Gabriela na siyang nagsusulong upang maiwasan ang pang-aabuso sa kababaihan. Sa ikalawang palapag kung saan naroon ang pribadong opisina ng daddy ni Nike, doon pumasok ang kanyang mami. Pakitawag mo si Celeste. Utos nito sa isang kasambahay na katatapos lang maglinis sa kabilang kwarto. Habang wala pa si Celeste, hiniling nito na ikwento ni Nike ang mga nangyari. Ma'am, wala naman akong balak na kahit ano sa kanya dahil hindi ko naman maibabalik ang mga nangyari. Mabuti yan, kasi kung sasabihin mo sa akin na sinadya niyang ipahiya ka, hindi ako maniniwala. Kasi sabi mo, umamin siya na fan ka niya at mukha namang nagsasabi siya ng totoo. Kaya hanggat maaari ma'am, ayoko muna siyang makita. Hindi pwede. Nagtatrabaho siya ng maayos at dito siya sa bahay nagtatrabaho. Alangan namang palayasin ko siya. Wala naman po akong sinabing ganoon. Ang sa akin lang, ayoko lang siyang nakikita dahil naiinis ako. Ganon. Kaya mo siya sinungitan ng ganoon kanina. Ang mabuti pa ipatawag ko siya at magharap kayong dalawa. Hindi mo inaayos ang ugali mo dahil sikat ka na. Kapag hindi mo inayos ang ugali mo, pipilitin kung ikaw ang mag-handle ng kumpanya. Ma'am, tawag niyo po ako? Nailang siya nang makita si Nike na naroon din sa loob. Nag-cross leg si Nike habang nakatingin kay Celeste. Pasok ka, anang ina ni Nike. Kinakabahan si Celeste nang pumasok, lalo na nang bantayan ni Nike ang bawat hakbang niya. May nagawa po ba akong hindi tama? Psst, at talagang nagtanong ka pa? Bulong na ani Mike. Sa akin wala kang nagawa, pero sa anak ko meron. Lumunok si Celeste. Matatanggal na po ba ako sa trabaho? Ayoko hanggat maaari, pero kung hindi kayo magiging okay, mapipilitan akong alisin ka. Ma'am, buong puso naman po ako na humihingi ng pasensya kay Sir Nike. Hindi ko po talaga sadya. Ma'am, wag niyo naman po akong tanggalin kasi kailangan ko din po talaga ng trabaho. Nauunawaan ko naman. Tumingin ng ginang sa anak, kasabay noon nang magring ang phone nito. Oo, sige. I'll be there in a minute. Tumayo ito tsaka nilingon ng dalaga. Oh, maiwan ko na muna kayo. Mag-usap muna kayo't siguruhin na pagbalik ko. Nasa maayos na kayo. Kung hindi isa sa inyong aalisin ko dito sa bahay. Pinanood nila hanggang sa makaalis ang ina ni Nike. Ano? Tutunganga ka na lang dyan? Ano ba talagang gusto mo? Nagsusori naman ako sa'yo eh. Kung ayaw mo talaga akong maging fan, edi simula ngayon hindi na. Bakit hindi ka mag-public apology? Natatakot ako. Baka mamaya ako naman ang balikan ng ibang fans mo. Edi mag-quit ka dito. Yun lang ba talagang paraan para mapatawad mo ko? Mismo, ani Nike. Nanggilid ang luha ni Celeste tsaka ito tumango. Edi sige, kung yun ang alam kong makakagaan sa dibdib mo. Ngumiti si Celeste tsaka tumayo na. Sandali lang, Miss Underwear.
Ani Nike, ngunit nagdiretso palabas si Celeste. Nagbibiro lang ako eh. Nakangiting Anya, tsaka hinabol ang dalaga, ngunit wala na ito paglabas niya. Nasaan na yun? Habang naglalakad, nadaanan niyang busy lahat ng kasambahay. Ngunit ang babaeng hinahanap niya, hindi niya makita. Nahihiya naman siyang magtanong, kaya't naglakad na lang siya palabas hanggang sa makarating siya sa likod ng kanilang bahay. May mahabang daan doon dahil may medyo malaki silang lupa sa likod. Mula sa probinsya ang mami ni Nike, kaya't kahit nasa Maynila ito, gusto niya pa din ang province vibe, lalo't mahilig talaga ito sa farm. Papunta na doon si Nike nang nakasalubong niyang matandang lalaki na nag-aasikaso doon. Excuse me po, may nakasalubong po ba kayong babae na papunta dyan? Alin? Yung umiiyak? Umiiyak po? Walang kaidi-idiya na ani Mike. Oo, sabi niya may pinapakuha lang daw sa kanya eh. Hindi ko natanong dahil papaiyak na siya talaga. Ano pong itsura? Mahaba ang itim niyang buhok at talaga namang maganda. Bakit ba? Hindi na nakapagtanong ng maayos ang Ginoo nang nagtatakbo si Nike. Nasa kalagitnaan na siya ng daan nang bumuhos ang malakas na ulan. Magkagayunman ay mas nagkaroon pa ng dahilan si Nike na hanapin si Celeste. Gusto niyang isigaw ang pangalan nito. Ngunit natakot siya na baka mas magtago lang si Celeste sa kanya. Kaya't mas pinili niyang manahimik. Nagtatakbo pa siya ng mas mabilis habang palinga-linga. At sa wakas, nahanap niya si Celeste na nakaupo sa ilalim ng mataas na puno. Akala niya ganun ako kasama. Sinabi ko nang hinahangaan ko siya. Pero hindi pa din siya naniwala. Ganun ba talaga ako kahirap na paniwalaan? Nasaksihan ni Nike kung paano magpunas ng luha ang dalaga. Paano na ang pamilya ko kapag inalis na ako sa trabaho? Sino bang may sabi na alisin ka? Pag-angat ng paningin ni Celeste ay naroon si Nike. Tulad niya, basa na din ito dahil sa ulan. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Alam kong nagtatampo ka eh. Hindi ka nagalit sa akin? Umiling naman si Nike kaya lalo siyang napaiyak. Sana hindi mo na lang ako sinundan. Mahina ang katawan mo sa lamig. Baka ginawin ka't lagnatin. Natawa lang ng palihim si Nike. Tunay ngang fan niya ito dahil pati iyon alam ni Celeste. Dun muna tayo sa kubo hanggang sa tumila ang ulan. Ani Nike matapos abutin ni Celeste ang kamay niya. Bakit mo pa ako sinundan? Sana hinintay mo na lang akong makabalik. Nabasa ka pa tuloy. Akala ko kung saan ka na pumunta eh. Hindi naman masamang mag-alala ang fan mo, hindi ba? Nakangising Anya kay Celeste. Akala ko ba ayaw mo na akong maging fan mo? Natawa si Nike tsaka walang pasabi na inalis ang damit niya dahilan para kaagad na tumalima si Nike. Sinong nagsabi? Bakas pa din ang pagkakangiti nito kahit nakatalikod kaya nagawa siyang lingunin ni Celeste. Ang magandang likod ng binata ang kaagad na bumungad sa kanya. Ayokong mawala ng ultimate fan no? Nang akmang haharap na si Nike, tumalima si Celeste. Piniga ni Nike ang damit niya. Sinabi ko yun kasi ang sarap mong asarin. Sa tuwing makikita kitang namumula. May gusto ka ba sa akin? Hindi kaya. Sadyang hindi lang ako sanay nakausap ka, kaya ako namumula. Pero walang ibig sabihin yon. Maniwala ka. Nang humina ng pagpatak ng ulan, naggaya nang lumabas si Nike dahil padilim na. Paano mo pala ako nahanap? Naiilang na ani Celeste habang naglalakad sila. Ang damit ni Nike nakapatong sa kanyang balikat. Wala, naramdaman ko lang. Ganun daw talaga kapag mabuting tao. Mabuting tao? Kamuntikan na nga akong nawalan ng trabaho. Nakangusong bubulong-bulong si Celeste. Huminto si Nike at hinarap si Celeste. Matapos ay itinutok ang muka, kaya't kaagad na napaatras ang dalaga. Hindi ko nga ginusto yun. Gusto mo yata mag-sorry pa ako sa'yo eh. Hindi naman sa ganon. Nahihiya si Celeste tsaka nag-iwas ng tingin. Pagdating sa bahay ay kaagad na nag-half bath si Celeste at Nike sa magkahiwalay na banyo. Nagtataka pa nga si Badet kung bakit pareho silang basa ng anak ng kanilang amo. Kaya naman, ustong paglabas ni Celeste sa banyo, inabangan niya kaagad ang pinsan. Hoy, saan ka ba galing? Anong ginawa niyo't bakit basa kayo? Tapos, sabay pa kayong umuwi ni Sir Nike.
Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa Badet pero okay na kami ni Sir Nike. Mukhang sa wakas, napaniwala ko na din siya na hindi ko naman sadya ang lahat. Nakangiti si Celeste. Naningkit ang mata ni Badet. Para bang hindi siya kumbinsido sa kung anong sinabi nito dahil kani-kanila lamang todo ang pagsusungit ni Nike. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Bakit basa kayo? At bakit sabay kayong bumalik dito? Saan ba kayo galing? Kumunot ang noo ni Celeste. Doon ay parang may kung ano namang namuo sa kanyang isip na baka kung ano na din ang iniisip sa kanya ng kanyang pinsan. Teka nga, may iniisip ka ba na gagawin ko? Celeste, umamin ka. Sabihin mo sa akin, isinuko mo na ba ang bataan? Hinawakan ni Badet ang balikat ni Celeste. Bakit? Paano mong nagawa ng ganito kabilis? Hindi na ituloy ni Badet ang pag-iimot nang batukan siya ni Celeste. Anong sinasabi mo? Bakit ko gagawin yun? Ano nga? Naiinis ng ani Badet habang nangihilot ng kanyang ulo. Nagtampo ako kasi akala ko tatanggalin na ako ni Ma'am sa trabaho. Nalaman niya kasing ako yung babae sa video na nagpa-viral sa kahiya ni Nike. Oh, bakit kasi sinundan ni Sir Nike? Baka nakonsensya. Nasabi na lang ni Celeste. Ayaw niyang sabihin kay Badet ang mga nangyari dahil baka akalain ito na assuming lang siya pero talagang kinikilig siya. Good morning. Sarap ng coffee. Ani Nike nang ihatid sa kusina ang baso pagkaubos niya ng kape na timpla ni Celeste. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mabasa sila sa ulan. Okay na ang sipon mo? Kapag hindi pa, magsabi ka para magawan kita ng lemon tea. Oo, medyo okay na. Salamat sa lemon mo. Labas na ako. Pag may time ka, punta ka sa garden. Kailangan yata ng dilig ng mga halaman doon. Nabisi si Mami kaya walang nag-aalaga sa kanila. Tumango si Celeste. Pag alis ni Nike, pangiti-ngiti lang siya habang kagat ang ibabang labi. Binabanlawan niya ang mga hugasin na nasa lababo. May kasama pa iyong pagkanta nang sikuhin siya ni Badet. May nangyari bang maganda? Bakit ganyan ang ngiti mo? Hanggang batok? Sita nito sa kanya. Ha? Hindi ah. Patay mali siya na anya. Wala pa kasi itong kaalam-alam na nasa maayos na sila ni Nike. Mula nang mangyari ang bagay na yun, naging maayos ang pakikitungo ni Nike sa kanya. Palagi siyang may good morning o di kaya naman palagi itong sumusulpot sa likod niya para magbiro. Ang alam ng mga kasamahan niya doon ay hindi sila okay dahil hindi naman siya kinakausap ni Nike sa harap ng maraming tao. Pagkatapos niyang maghugas, kaagad niyang hinanap ang hose para pumunta sa garden. Inabutan niyang nagbabasa doon si Nike ng magazine. Isang linggo na nitong pinapalipas ang mainit na issue tungkol sa nangyari at kahit cellphone, hindi ito nagbubukas. Ang ganda ng mga bulaklak. Maglalagay ako sa kwarto ni Ma'am. Ibinaba ni Nike ang magazine na hawak tsaka siya nito pinagmasdan. Ang ganda nga. Ani Nike. Nang lingunin siya ni Celeste, nakatanaw ito sa kanya. Tuloy ay hindi niya mawari kung sino ang tinutukoy nito. Mamayang gabi pa ang ligo ko. Maya-maya ay ani Nike. Nang ibalik ni Celeste ang paningin niya sa hose, ay malapit nang tumama ang talsik ng tubig kay Nike na ngayon ay tumatawa. Hiyang-hiya na tumalikod si Celeste sa binata. Sa halaman kasi ang tingin, huwag sa akin. Natatawang bulong nito sa kanyang tenga. Nagulat siya na naroon na pala si Nike sa likod niya. Kaagad siyang gumawa ng distansya dahil baka may makakita sa kanila. Ang iba nangangarap na makatabi ako. Ikaw naman iisang dangkal na lang ang pagitan natin, parang bahong-baho ka pa. Hindi naman sa ganon, ayoko lang na mag-isip ang iba tungkol sa akin. Sasagot pa sana si Nike, kaya lang ay dumating ang isang kasambahay. Sir, may naghahanap po sa inyo sa sala. Gusto daw po kayo makausap. Sige, susunod na ako. Yun na lamang ang nasabi ni Nike. Ngunit kaagad na napaatras si Celeste kasabay ng pagkubli niya sa malaking halaman nang makita niyang babaeng palabas papunta sa garden. Hindi na kailangan dahil ako na ang pumunta dito. Anang babae. Litaw ang kurba sa katawan nito dahil sa silk dress na suot. Manipis ang strap noon na para bang kaunting galaw lang ay hihilagpos. Maging ang magandang paa ng babae pinagmasdan ni Celeste. Anong ginagawa mo dito? Ani Nike. Lalo pang lumapit ang babae papunta kay Nike, bagay na ikinaiwas ng mata ni Celeste.
Kilala niya ang artistang babae. Yun ang nalilink kay Nike kaya nga ganoon na lamang mag-viral ang kanilang video. Ganyan mo ba akong dapat kausapin? Inaalala lang kita. Bakit mo ko kailangang alalahanin? Nandito ako sa sarili kong pamamahay, kaya maayos ako. At ano, hahayaan mo na lang na lumala ang sitwasyon? Bakit? Ano ba dapat gawin ko? Kasuhan mo ang babaeng yun. Ang dami ng rumors na kumakalat. Na girlfriend mo yun at wala namang tayo. Nasalo ni Celeste ang bibig niya. Sa totoo lang, hindi talaga siya tumitingin sa social media dahil ayaw niyang mag-isip. Pero wala sa ideya niya na lumabas bilang nobya ni Nike. Oh, ano naman sa'yo kung ganun nga? Nike, career natin ang pinag-uusapan dito. Kapag wala kang ginawa sa babaeng yun, lulubog tayo. Yun ba talaga ang rason o may iba pa? Natatakot kang pagkamalan siyang girlfriend ko, tama? Hindi nakaimik ang babae. Huwag kang mag-alala. Dahil sisiguruhin ko na hindi ka mai-involve. Ano man ang issue na lumabas kaya makakaalis ka na. Akmang tatalikod na si Nike nang hatakin siya ng babae para bigyan ng mabilis na halik. Kaya't tumalikod si Celeste. Minabuti niyang magtatakbo paalis sa lugar na iyon dahil baka may makita pa siyang iba. Nagtatakbo siya diretso sa kwarto nila ni Badet. Nahawakan niyang kanyang dibdib. Bakit naman ako magsiselos sa kanila? Anya habang pinapaypayan ng sarili niyang kamay ang mukha niya. Kumalma ka. Kahit ano naman ang mangyari, hindi ka naman talaga papansinin ni Nike. Malayo kayong dalawa. Tanggapin mo na lang na mabait siya sa'yo dahil fan ka niya. Pumikit si Celeste kaya nag-inhale-exhale matapos ay binuksan ni Celeste ang pinto. Ngunit paglabas niya, mukha ni Nike ang bumungad sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Celeste tsaka nilampasan si Nike. Sandali lang. Anya nang habulin si Celeste. Marami pa akong gagawin. Sabihin niyo na lang kung may iutos kayo. Tsaka napapikit habang nakangiwi si Celeste. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang sinabi. Di ka pa naman tapos magdilig sa labas ah. Sige po, lalabas na ako. Bakit ba panay ang po mo sa akin? Di ka naman ganyan. Sige, hindi na sir. Sir? Nasa sarili ka pa ba? Oo naman. Sarkastiko siyang tumawa. Nadiligan mo na ang parting yan. Hinuli ni Nike ang host para mahawakan ng kamay niya. Bakit ka umaakto ng ganyan? Nagsiselos ka ba? Saan? Sa halikan niyo? Hindi ah. Hindi kami naghalikan. Mali ka nang nakita. Naiharang ko sa labi niyang daliri ko bago pa dumampi sa akin. Ngayon, bumalik ka na ba sa katinuan? Nasa katinuan naman ako eh. Ngumuso si Celeste dahilan parang umiti si Nike. Mukha nga. Lika na. Magdilig ka na at magbabasa naman ako. Pasabi-sabi pa na fan lang siya pero mamatay-matay sa selos. Bubulong-bulong na ani Nike habang nakangisi. Nang sumunod na araw ay maagang umalis si Nike matapos siyang tawagan ng manager niya. Akala ko ba isang buwan akong magkukulong sa bahay? Oo nga sana dahil gusto kong patayin ang issue tungkol sa iskandalong kinasangkutan mo. O tapos? Anong tapos? Tayo ang tapos. Anang manager, tsaka binagsak sa harap niya ang dyaryo na may picture nila ni Celeste sa garden at sa mini farm ng mami niya. At base sa picture, talagang masaya sila sa mga kuha. Edited ba to o kilala mo talaga ang babaeng yan? Hindi ba't siya ang babaeng sumira din sa pangalan mo? Sumira? Wala naman siyang sinira. Nagkataon lang ang lahat at itong mga picture dito. Hindi to totoo. Hay naku Nike Rinel, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Nagsumbong pa sa akin si Tiffany. Sabi niya sinungitan mo daw siya nang dalawin ka niya dito. Bakit hindi? Sinubukan niya akong halikan. Ano naman? Sikat ang love team niyo kaya walang masama doon. Ang dugo ni Nike ay parang biglang kumulo. Tingin ko kailangan niyong gumawa ng ingay. Kung mag-kiss kaya kayo in public para matabunan ng mga issue. Hindi na nito na ituloy ang kanyang dapat na sabihin nang makitang masamang tingin ni Nike. Tandaan mong nagpo-portray lang kami bilang love team at hindi nag-e-exist sa totoong buhay. Kaya wag mong gagawin yan. Ano bang masama? Lahat masama. Kaya wag kang magkakamali. Kaya kong talikuran ng pag-aartista. Wag lang magkaroon ng maling rumors tungkol sa amin ni Tiffany. Bakit? May iniingatan ka na bang feelings? Oo. Sino? Anang manager. Si Celeste kaagad ang sumagi sa isip ni Nike. Ang mga fans ko.
Taas noon na niya kahit para siyang pinamutlaan ng muka. Kamuntikan niya na kasing mabanggit si Celeste. At ano, hahayaan na lang natin na lumabas ang balita na ganito? Na masira ang image niyo sa publiko? Ako nang bahala. Ako ang aayos niyan. Siguruhin mo na kaya mong panindigan yan. Siguruhin mo lang din na hindi ka na magpapakalat ng maling balita tungkol sa amin ni Tiffany. Tumayo si Nike tsaka naglakad palabas. Samantalang nang lumabas si Celeste sa kwarto niya, wala si Nike kahit anong hanap niya. Mukhang seryosong-seryoso kanina eh. Bakit kaya? Dinig ni Celeste ang bulungan sa kusina habang kumukuha siya ng labahin. Baka dahil dun sa babae kahapon, marami silang project eh. Sila ata ang pinagtatambal, kaya lang pihikan itong si Sir Nike. Ano pa ba naman ang hahanapin niya sa isang babae, hindi ba? Maganda naman iyong Miss Tiffany, sexy at mukhang mayaman. Napanguso si Celeste. Parang nawalan siya kaagad ng ganang makinig. Mas ginusto na lamang niyang maglaba. Maganda pala eh. Di dun siya. Sexy pala eh. Di dun siya. Gigil na gigil si Celeste na isa-isang pinipili ang mga damit. Baka naman masira ng mga yan sa lakas ng paghampas mo. Kamuntikan ng mapatalon si Celeste nang marinig niya sa likod niya si Nike. Anong ginagawa mo dyan? Gulat na gulat si Celeste. Nakatayo. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka gigil na gigil dyan sa mga labahin mo? Madumi ba? Anya pa, matapos ay kumuha ng damit niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay yun pang pants niya na ginamit sa concert sa baryo noong nakaraang buwan ang nadakma niya. Yung pantalon kung saan pumutok ang issue sa kanilang dalawa. Bitiwan mo yan, madumi yan. Kaagad na inagaw ni Celeste ang pantalon kay Nike, ngunit hindi nito binitiwan hanggang sa maghatakan sila. At mula sa bulsa, nalaglag ang maliit na tela mula sa bulsa noon. Kapwa ng laki ang mata nila. Kaagad na kilala ni Celeste kung ano iyon habang si Nike patuloy na tumatakbo sa isip niya kung ano iyon. At sakto nang maalala niyang ito ang tela na punot dulo ng lahat. Mabilis niyang dinampot iyon at naunahan si Celeste na gusto din sanang pulutin iyon. Mabilis itong itinago ni Nike. Akin yan! Pulang-pula na ani Celeste at takmang babawiin. Paano mong nasabi? Galing to sa bulsa ng damit ko kaya paano magiging sayo? Ayaw malaman ni Nike na itinago niya iyon dahil baka kung anong isipin nito sa kanya. Sa akin yan eh. Yan yung pinahiram ko sa'yo. Binabawi ko na, Nike. Tumalon ng paulit-ulit si Celeste. Ngunit baliwala dahil sa tangkad ni Nike. Stop it, Celeste. You might get hurt. Ani Nike na desididong wag ibigay ang tela na hawak. Sige na, sabihin na nating iyo nga to. Pero bilang fan mo, binigay mo na to sa akin. Kaya sa madaling salita, akin na to. Malinis naman to, di ba? So walang rason para mahiya. Nakangiting Anya, tsaka iniwan si Celeste. Sandali, Nike. Hindi ka naman tulad ng iniisip ko, di ba? Nike, bakit mo kailangang mangolekta ng panty? Sigaw pa niya, ngunit ang pag-alis ni Nike ay siyang pagsulpot naman ng ina nito. Sinong nangongolekta ng panty? Anang mami ni Nike, bagay na ikinangiwi ni Celeste. Hindi po, mali lang po kayo ng dinig, ma'am. Palusot niya na mukhang pinaniwalaan naman ito. Dito ba galing si Nike? Nakangiti, mukhang maganda ang mood. Nako, hindi po hindi po dito. Ganun ba? O siya, samahan mo kong mamili sa labas. Ako na ang mag-groceries. Po, maglalaba po sana ako eh. Sila na ang pag-asikasuhin mo dyan. Halika na, magbihis ka. Paglabas ni Celeste, ay mukha na naman ng gwapong lalaking si Nike ang inabutan niyang nag-aantay sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Nagbago na ba ang isip mo? Ibabalik mo na ba? Si Mami, pinasusundo ka. Maganda ka na daw kahit hindi ka nag-aayos. Tumalima si Nike habang si Celeste naiwang nakanganga. Susunod ka na ba or bubuhatin pa kita? Hindi, ayan na ako. Nang makasakay na si Celeste at ang ma'am niya sa likod, nag-aantay na lang sila ng driver. Ma'am, gusto niyong tawagin ko na si Manong Lito para hindi na po tayo mag-antay. Bakit? Ayaw mo ba ng poging driver? Anang nanay ni Nike na wari kinikilig. Maya-maya ay pumasok si Nike. Ikaw ang driver? Gulat na tanong ni Celeste.
Dapat ba hindi? Nakangiting lumingon sa kanya si Nike. Iayos mo yung seatbelt mo. Baka mamaya ibang issue na naman ang lumabas. Ngumuso si Celeste. Akala ko pa naman okay na kayo. Anang ina ni Nike. Okay naman kami, ma'am. Ano bang okay ang gusto nyo? Tsaka tumingin sa salamin na nasa kanyang ulunan para makita ang ina. Ngunit ang mata ni Celeste kaagad ang kumuha ng paningin niya. Wala namang iba. Itong si Celeste lang ang malapit sa edad mo. Kaya nga umaasa ko na siyang makakaintindi sa'yo. Kapag may hindi ako masabi sa'yo, siya nang pagsasabihan ko. Bakit siya? Hindi naman kami magkaibigan. Ngumuso na naman si Celeste na talagang nahuli ni Nike. Hindi ko naman sinabing ganoon. Saad ka agad ng ina ni Nike. Parang mag-boyfriend at girlfriend? Maya-maya ay ani Nike. Ano? Si Celeste kaagad ang nag-react, ngunit ikinasamid niya iyon ng sarili niyang laway habang napaubo. Okay ka lang ba, iha? Ikaw naman talagang bata ka, napakaano mo. Sita ng mami niya sa kanya. Okay lang po ako. Hindi na nagtaka si Nike kung bakit ito ganoon kabait sa dalagang kasambahay. Nabanggit kasi ng ina ni Nike na nalaglag ang kapatid niya nung buntis ito sa pangalawang anak. Babae din at halos kaedad lang ni Celeste, kaya't nakikita nito si Celeste bilang namatay niyang kapatid. Pagdating sa supermarket, hindi sumama si Nike dahil nga may mga rumors na lumalabas tungkol sa kanila ni Celeste. Oras na makita na naman sila ng mga tao at makuhanan baka kung ano na ang mangyari. Bakit kaya hindi sumama yun? Bulong ni Celeste habang nakaakbay sa kanya ang mami ni Nike. Ay nako, hayaan mo siya. Ang mahalaga ay makapaglakad-lakad tayo. Matagal-tagal na din akong hindi nakakapag-shopping. After nating mamili ng gamit sa bahay, mamili tayo ng mga damit mo. Ano kaya kung maghiwalay tayo, Celeste, para mas mabilis? Sige po, ako na pong bahalang kumuha sa mga condiments. Kabisado ko naman po lahat ng brand na nasa bahay. Sige, mag-iingat lang ha. Kumuha si Celeste ng sarili niyang cart at nagsimula ng kumuha ng mga bibilhin. Sarap kaya ito kaysa sa luma namin? Kausap ni Celeste sa sarili niya habang pinagkukumpara ang bagong variant ng isang panimpla. May masasarap pa ba sa akin? Kamuntikan ng mapatalon si Celeste nang may bumulong sa kanyang tenga. Paglingon niya ay si Nike, naka-sunglass, naka-bonnet at face mask. Okay ba? Anya tsaka sinilip si Celeste matapos ibaba ang kanyang sunglass. Dahil sa pagsingkit ng mata nito, halata na nakangiti. Inantay mo lang ba kaming magkahiwalay ni ma'am? Tumpak, hindi ako makakaporma kapag kasama mo siya. Tara na. Ani Nike, tsaka inakbayan si Celeste. Bakit hindi si mamang samahan mo sa halip na ako? Sabihin na lang natin na fan ko muna ang gusto kong samahan ngayon. Okay na bang reason yun? Pinikitan pa ni Nike si Celeste. Doon tayo, maraming mabibili dun eh. Pag-iiba ni Nike sa topic, tsaka inakbayan ang dalagang si Celeste. Napangiti na lang din si Celeste sa sarili. May special na kung ano sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya yun pinansin. Kung talagang fan ang tingin sa kanya ni Nike, nais niyang samantalahin ang pagkakataon hanggat meron pang isang pinakamaswerteng fan sa buhay ng lalaking iniidolo niya. Matapos mamili ni Celeste, nag-aya na itong hanapin ang ina ni Nike para magpa-counter. Hindi ka ba nahirapan? Ang bilis mong nakabalik ha? Tinulungan po kasi ako ni... Paglingon ni Celeste, wala na doon si Nike. Wala po, tara na, magpa-counter na tayo ma'am. Nakangiti si Celeste. Sa halip na siya ang pumili, hinila siya ng ina ni Nike. Dito ka na sa tabi ko. Anito habang nakangiti. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa din siya kung bakit ganoon kabait sa kanya ang mami ni Nike. Matapos ng mahaba-habang pila, ay sa wakas, naisakay na nila ang lahat ng pinamili nila. Ang tagal nyo ma'am, kanina pa ako boring na boring dito. Angil ni Nike na wari inaantok. Tumingin ito saglit kay Celeste, tsaka ngumisi. Palihim din naman ng ngumiti si Celeste. Bakit kasi hindi ka pumasok sa loob? Anong gagawin ko dun mami? Mamimili ng toyo? Ay nako Nike Rinel, mag-drive ka na magsha-shopping kami ni Celeste. Ngumiti si Nike at kaagad na nagmaneho. Sa mall kung saan naroon ang paboritong butik ng mami niya, doon niya dinala ang dalawa.
Hindi na ako sasama sa loob. Hihintayin ko na lang ulit kayo dito. Maghihintay ka tapos magrereklamo kapag balik namin. Sumama ka na. Anyaya ng kanyang mami. Ngunit kahit anong sabihin nito, talagang hindi sumama si Nike. Pagpasok sa loob, ay butik kaagad ang hinanap ng ginang. Ngunit ang lahat ng mga taong naroon, kaagad na namukaan si Celeste at pinagkaguluhan. Walang kasamang gwardya ang ginang dahil simpleng araw lang naman yun. Sandali! Ano bang problema ninyo? Anang ina ni Nike matapos ay binalot si Celeste ng bisig niya. Dahil hindi naman masyadong na-expose ang mga magulang ni Nike sa TV, kaya't kakaunti lamang ang nakakaalam kung sino ang magulang nito. Siya ang dahilan, kaya hindi na palaging lumalabas sa TV si Nike. Kung hindi siya gumawa ng issue, edi sana nakikita pa namin si Nike. Galit na galit ang mga ito. Sandali po, wala naman akong kasalanan. Ani Celeste, ngunit hinablot siya ng mga kababaihan palayo sa ina ni Nike, kinaladkad, binato ng itlog at mga pinagbalatan ng saging. Walang magawa si Celeste para maipaglaban ang sarili niya sa dami ng mga tao. Dahil pikit ang mata niya, dahan-dahan niyang naramdaman na unti-unting nabawasan ang mga natatanggap niyang sakit hanggang sa may kamay na humawak sa kanyang pisngi. Okay ka lang? Anang pamilyar na tinig. Prenting nakaupo noon si Nike sa kotse nang makita niya ang sunod-sunod na pagdagsa ng mga tao papasok. Anong meron? Nagtatakang anya. Kapapasok lang noon nila Celeste, kaya't hindi niya napigil na mag-alala. Akmang bababa na si Nike sa kotse nang may dumaan na dalawang babae. Nandun na daw ba? Oo, yun daw talaga yung gumawa ng issue ni Nike eh. Kumpirma ng isang babae. Hindi na nag-aksaya pa si Nike ng pagkakataon. Mabilis siyang nagtatakbo. Hindi nga sumagi sa isip niya na mag-disguise man lang. Sunod-sunod ang mura niya sa isip. Nag-iisip kung nasa maayos bang kalagayan ng mami niya at lalo na si Celeste. Humahango siya nang pumasok sa pinto ng mall. Walang bantay na gwardya dahil umaawat din sa kumpulan ng kababaihan. Mas nag-alala pa si Nike nang madinig niya ang pakiusap ni Celeste. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Anya matapos ay nagtatatakbo. Nang mga sandaling yon, wala na siyang pakailam kung masira man ang pangalan. Basta mahawi niya lamang ang mga babae na nananakit kay Celeste. Nang makita niya ito, ay basa ang buhok at puno ng shell ng basag na itlog. May maliit din na sugat ang labi ni Celeste. Napuno ng awa si Nike. Gusto niyang sisihin ang sarili niya kung ito ba ang mapapala ng babaeng gustong-gusto siya. Okay ka lang? Anya nang saluhin ng pisngi ni Celeste. Umaagos ang luha sa pisngi nito nang magtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahan na inalis ni Celeste ang kamay ni Nike. Kapag nakita ka nilang kasama ako, baka lalong masira ang pangalan mo. Sa huli ay mas inisip pa din ni Celeste ang kapakanan ni Nike. Ngunit niyakap siya nito ng mahigpit. Ang lahat ng tao na naroon ay nagulat. Marami ang kumuha ng litrato. Anak, umuwi na tayo. Anang mami ni Nike. Nakatulala ang mga tao na naroon at hindi nagawang habulin si Nike dahil sa kahihiyan. Tahimik lang ang buong biyahe nila Nike habang nakaakbay pa din ang mami niya kay Celeste. Ma'am, ako na pong bahalang maglinis sa kanya, pati na sa sugat na nakuha niya. Ani Nike nang makarating sila sa bahay. Ang lahat ng kasambahay nakatanaw lang sa dalawa lalo na kay Celeste. Hawak ni Nike ang kamay ni Celeste nang bawiin ng dalaga ang kanyang pulsuhan. Tahimik lang ang lahat, kaya pinaasikaso na ng mami ni Nike ang mga pinamili nito mula sa kotse. Paakyat na noon sila Nike sa hagdan nang huminto si Celeste. Okay lang ako. Aakyat na ako sa kwarto. Kaya ko ang sarili ko. Tahimik na anito, kaya't hindi napigil ni Nike ang malungkot. Nakatulala lang siya sa hagdan. Sinisisi ang kanyang sarili. Oo nga't napahiya siya pero para sa kanya, labis naman nakabayaran ito na siya ang napahiya, ngunit nagawa niyang patawarin si Celeste. Samantala ang mga kababaihan na wala namang ambag sa buhay niya, nagawa itong saktan ng pisikal, mental at emosyonal. Naisara ni Nike ang kamao niya para bang dahil sa nangyari kay Celeste, natutunan niyang ayawan at isumpa bigla ang buhay bilang artista. Akala ko ba'y aasikasuhin mo siya? Ano't nakatulala ka dyan? Kaya na daw po niya, Mami. Hay nako,
Sinabi niya lang yun dahil nasaktan ng damdamin niya. Tapos nang maglinis yon, sige na, umakyat ka't kamustahin mo siya. Ipinagtulakan pa siya ng ina nang hindi ito humakbang. Pagdating sa kwarto, kumatok si Nike. Tapos ka na ba? Gagamutin ko ang sugat mo. Okay lang ako, maliit lang to. Pinihit ni Nike ang pinto, ngunit naroon si Celeste sa likod noon, kaya't hirap siyang buksan yun. Tama ang mga fans mo. Dapat, ayawan mo ko kasi ako ang dahilan ng lahat. Kinalimutan ko na yun. Nike, ayawan mo na lang ako. Huwag ka nalang maging mabait sa akin. Ang tinig ni Celeste ay puno ng emosyon, kaya siguro doon na tuluyang nabuksan ni Nike ang pinto. Nakita niya ang basang pisngi ni Celeste. Bakit ka umiiyak? Kung gusto mo pala akong ayawan ka. Lumabas ka na, Nike, please. Huwag mo kong pahirapan, please, Nike. Kung ganun, sagutin mo ang tanong ko. Ibinaon ni Nike ang ilalim ng kanyang muka sa balikat ni Celeste. Bakit ka umiiyak? Dahil hindi na lang isang idol ang tingin ko sa'yo. Dahan-dahan na akong nai-inlove sa'yo, Nike. Walang nakuhang sagot si Celeste, kundi dahan-dahan siyang iginiya ni Nike para mahalikan. Ang sugat sa labi ni Celeste ay nalasahan ni Nike. Naipako niya ito sa pinto hanggang sa lumalim ang pagduduop ng kanilang mga labi. Hinapit pang minsan ni Nike ang bewang ni Celeste upang hindi ito makawala sa kanya. Ngunit naputol ang halikan nila nang sabay nang magring ang kanilang cellphone. Nagkahayaan sila at kapwa pulang-pula. Pagkakuha ni Celeste ng phone niya, naglakad siya papunta sa kama, habang si Nike naman nakangiwing binuksan ang pinto at lumabas ng walang paalam. Matapos ay napasandal sa pinto at nagbuntong hininga. Ano bang ginagawa ko? Angil niya bago tingnan ng screen ng kanyang cellphone. Naroon ang pangalan ng manager niya. Hindi niya sinagot dahil alam naman niya kung ano ang sasabihin nito. Oh, saan ang punta mo? Nagkausap na ba kayo ni Celeste, anak? Anang mami ni Nike nang sila ay magkasalubong. Okay ka lang ba, anak? Yes, ma'am, I'm okay. Baka bukas na ako makauwi. Alam niyo naman ang nangyari. Tumango ang ina ni Nike. Anak, kung may gusto kang sabihin sa akin o aminin ay walang problema. Matatanggap ko. Anito, kaya't gumaan kahit papaano ang kanyang pakiramdam. Hindi yung palihim kang gumagamit ng lipstick. Anang nanay niya, tsaka pinahid ang gilid ng labi niya na may mantsa, dulot ng halikan nila ni Celeste. Nakangiwi si Nike at hindi na kumibo. Akala niya talaga, may ideya na ang mami niya sa mga nangyayari sa kanila ni Celeste. Pagdating sa opisina ng manager niya, nakasalo ito sa sentido. Matapos ay malakas na sumigaw nang siya ay makita. Anong ginawa mo? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na mag-iingat ka? Na huwag ka munang gumawa ng ibang issue. Bakit ka na naman nakisangkot sa babaeng yon? Ilang beses ko bang dapat na ipaliwanag? Iwasan mo ang paggawa ng ayoko nang mag-artista. Ang sagot na iyon ni Nike ang nagpanganga sa manager niya. Sandali, anong sinasabi mo? Nabibigla ka ba? Hindi naman kita pinapagalitan. Sinasabihan lang kita. At pwede pa namang mabago yon. Gawan pa natin ng paraan. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ba o ano. Ayoko nang maging artista. Hindi ko nga kayang gawin ang gusto mo. Alin ba? Sandali naman, Nike. Baka napipressure ka lang. Mag-isip ka ng mabuti. Pinangarap mo to, hindi ba? Sandali at ipapatawag ko si Tiffany. At ano naman ang kinalaman niya dito? Tingin mo may magagawa siya? Oo, pangarap ko ang pag-aartista. Pero tandaan mong anak din ako ng negosyante. At second option lang ang pag-aartista ko. Sandali nga. Mas mahalaga pa ba ang babaeng yon? Oo, higit kanino man. Ang babaeng yon, kasintahan ko siya. At siguro naman sapat ng dahilan yan para manahimik ka. Tsaka tumayo si Nike at lumabas. Pagbukas niya ng pinto, nakatulala doon si Tiffany. Mukhang nadinig nito ang lahat ng kanyang sinabi. Kaya ba, hindi ka gumawa ng paraan noon para malinis ang issue? Kasi yung babae, gusto mo na siya noon pa man? Hindi ka parte ng buhay ko para malaman pa ang bawat detalye, Tiffany. Isipin mo na lang na totoo ang lahat ng sinabi ko. Kinaumagahan pag-uwi ni Nike, kaagad siyang sinalubong ng kanyang mami. Ma'am, bakit ang aga niyo namang gumising? Hinahanap ko si Celeste, anak. Sabi ni Badet, bumiyahe daw kagabi. Pinauwi daw kagabi ng ama pabalik sa probinsya.
Matapos mapanood ang viral video na nangyari sa mall kahapon. Hindi alam ni Nike kung anong sasabihin niya sa mami. Ibalik mo si Celeste dito, anak. Kapag wala ka, pakiramdam ko'y siya lang ang pumupuno para mapawi ang lungkot ko. Ma'am, kung si Celeste ba magustuhan ko, okay lang sa inyo? Oo naman, gustong gusto anak. Para na siyang ang kapatid mong namatay, kaya hindi ako tututol. Inaasahan mo ba na nag-e-expect ako ng babaeng sopistikada, mayaman o may pinag-aralan? Aanhin ko naman ng lahat ng yon. Kung sa pagtanda ko, babarumbaduhin lang ako. O kaya naman itrato lang ako na hindi maganda. Yaman, pinag-aralan, lahat yan kayang i-adjust. Pero ang puso't ugali hindi. Mabait na bata si Celeste, anak. Kaya hindi ako tututol kung sasabihin mong gusto mo siya. Ngumiti si Nike. Kinuha ang kanyang kotse at nag-drive para sundan si Celeste. Minsan na siyang kumanta sa karatig lugar nila Celeste, kaya alam niya na ang daan. Nakakainis. May gayuma yata yung panty na yun eh. Bakit ako umabot sa ganito? Hindi makapaniwalang bulong niya. 10:00 ng umaga nang magising si Celeste. Madaling araw na kasi siyang dumating sa kanila. Inabutan niyang nagkakapi ang nanay at tatay niya habang nagpapakain ng manok. Gising ka na pala. Anang tatay niya na masama ang loob. Sariwa pa ang sugat sa labi ni Celeste na lalo nitong ikinagalit. Tay, babalik po ako sa trabaho. Ani Celeste, tsaka yumakap sa ama. Nakatanaw lamang ang nanay niya sa kanila. Para ano? Saktan ka nila ulit. Pumapayag naman ako na gawin mo ang mga gusto mo. Umidolo ka ng mga gusto mo. Pero wag ka namang saktan. Anang tatay ni Celeste, tsaka hinawakan ang kanyang pisngi. Kasi hindi kita pinalaki para pagbuhatan ng kamay. Dito ka na lang anak. Kaya naman kitang pakainin. Yumakap si Celeste sa kanyang ama. Aksidente lang naman po yun. Papayagan kita kung susunduin ka mismo ng taong siyang dahilan kung saan mo nakuha ang sugat dyan sa labi mo. Magandang araw po. Sabay-sabay silang napalinga sa lalaking kabababalang sa kotse. Nike? Gulat na gulat si Celeste nang makita niya ito. Oh, ang boyfriend ko. Kuha naman ng atensyon ng matandang kalalabas lamang sa pinto ng bahay nila Celeste, ang kanyang lola. Kaagad itong yumakap kay Nike, hawak ang tela na kamukhang kamuka ng telang na ibigay noon ni Celeste sa kanya. Gusto mo pa ba na to? Alok na anito kay Nike sa panty na hawak. Lola? Kaagad na inawat ni Celeste ang lola niya na palayo kay Nike. Pasensya ka na, may Alzheimer kasi ang lola. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong personal na makausap ang mga magulang mo tungkol sa ating dalawa. Sa atin? Sa ating dalawa? Gulat na ani Celeste. Dahil tambak ang poster at puros mukha ni Nike ang kwarto ni Celeste, kaya't madali na lamang na nahulaan ng tatay niya kung sino ang lalaking yun. Maayos naman na inanyayahan si Nike sa kanilang sala upang magkausap sila ng magulang ni Celeste. Anong sinadya mo dito? Wika ng baritonong tinig ng ama ni Celeste at halata pa rin na masama ang loob nito dahil sa sinapit ng anak. Marahan naman na hinaplos ng nanay ni Celeste ang braso ng asawa upang pakalmahin dahil maayos naman kung makipag-usap si Nike. Nandito po ako para humingi ng paumanhin sa inyo. Pero wala ka namang dapat na ihingi ng tawad dahil hindi mo naman ginusto ang nangyari. Ani Celeste tsaka tumingin kay Nike, ngunit matalim din siyang tinignan ng ama nito. Tumahimik ka muna. Sige, kung sakaling tatanggapin ko ang paghingi mo ng paumanhin, makakaalis ka na ba? Maliban po dun, may iba pa po kasi akong sadya. Hindi na babalik sa trabaho ang anak ko. Tay, nakikiusap ang tinig ni Celeste. Buo na ang pasya ko. Tumango si Nike. Naiintindihan ko po ngunit wala sa mga nabanggit niyo ang sadya ko. Gusto ko pong ipagpaalam. Manliligaw po ako kay Celeste. Napanganga si Celeste habang ang nanay niya nasalo naman ng bibig. Wari nagtatanong kung anong kalokohan ito. Ngunit ang ama ni Celeste ay napatayo. Anong sabi mo? Malakas na anito. Ngunit desidido si Nike sa kanyang sinabi. Paanong gugustuhin ng anak ko? Gayong milyong-milyong kababaihan ang nagkakandara pa at handa siyang yurakan para lamang sa'yo. Bakas pa din ang galit sa ama ni Celeste. Iniwan ko na po ang pag-aartista.
Nike, hindi pwede. Ano bang sinasabi mo? Babalik naman ako sa trabaho. Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan. Seryoso ako. Umalis na ako. Hindi na ako tumanggapan ng offer o endorsement. Handa na akong makontento dahil na-enjoy ko naman ang pangarap ko. Nagkaroon pa ako ng fan na tulad mo. Kaya seryoso ko, Celeste. Kasama yung panliligaw mo? Oo. Ngumuwi si Celeste. At sa tingin mo maniniwala ako sa mga pakulo mo? Iharap mo sa akin ang nanay mo at papayag ako. Kahit pa iwi mo na ang anak ko. Pero kung wala, tutol ako. Napanganga ang ama ni Celeste nang bumaba ang isang ginang mula sa puting sasakyan. Sino naman to? Kabado na anang ama ni Celeste. Paglingon nila Nike, naroon ang kanyang mami at daddy. Umayos ka, Nicolo. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakisama, hihiwalayan talaga kita. Dinig na dinig ni Nike ang pananakot ng kanyang ina sa kanyang daddy. Nang makita ng ginang na nakatingin sa kanila ang lahat, dahan-dahan itong ngumiti at bumati sa mga magulang ni Celeste. Mawalang galang na ho. Ngunit sino ba kayo? Ito ang bungad ng ama ng dalaga. Kami po ang mga magulang ni Nike. Nakangiting anang mami ni Nike, bagay na ikinaputla ng ama ni Celeste. Parang nadinig ko kanina nung sumilip ako sa bintana ng kotse. Napapayagan mo ang pagmamahala nila basta dumating kami. Tama ho ba? Malawak ang pagkakangiti ng ginang. Parang hindi naman ganun ang sinabi ko. Nauutal na anang tatay ni Celeste. Pag-usapan na natin ang kasal. Agad-agad. Sabay na saad ni Celeste at Nike dahilan para masama silang tignan ng ama ng dalaga. Wari sinisita kung bakit parang gustong-gusto nito na maikasal. Ma'am, paano po ba kayo nakarating dito? Tanong ni Nike, ngunit tinaasan lang siya ng kilay ng kanyang mami. Siyempre po, pinagpapasalamat ko po na dumating kayo. Pero hayaan niyo po muna ako. Kinakausap ko pa ang magulang ni Celeste. Nag-quit na ako sa showbiz at gusto ko nang mag-settle sa buhay. Huwag mong sabihin na si Celeste ang tinutukoy mo. Tumango si Nike. Kung mag-usap sila, akala mo'y silang mag-ina lamang ang naroon. Tuloy ay napa-walk out ang ama ni Celeste. Kaagad na sinundan ni Celeste ang ama. Tay, pinigil niya ang pulsuhan nito, ngunit masama ang loob nito at hindi pa din ito humarap. Galit po ba kayo sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang kasalanan sa akin. O baka naman ayaw niyo po kay Nike. Bakit ko siya aayawan? Siya nga ang pangarap mo, hindi ba? Umiiyak po ba kayo? Hindi. Bakit naman ako iiyak? Niyakap ni Celeste ang ama. Hindi ako umiiyak. Anito sa gitna ng kanyang hagulgol. Ano po bang kinatatakot niyo? Madami. Mula siya sa marangyang pamilya. Baka itrato ka nila ng hindi maganda o kaya naman dahil sa ganda ng pamumuhay na maibigay nila sa'yo. Hindi mo na kami maalala ng nanay mo. Tay, hindi pa po ako mag-aasawa. Huwag kayong matakot. Isa pa mabuting tao ang pamilya ni Nike. Wala kayong dapat na ikatakot. Ano man ang maging kapalaran ko o marating ko, babalik at babalik pa din po ako sa lugar kung saan ako nararapat. Bumalik na po tayo. Pinahid ng ama ni Celeste ang luha niya. Pagharap nila, naroon si Nike at nakatanaw sa kanila habang nakangiti. Palagay ko'y nadinig ng walang yan ang pinag-usapan natin, kaya ganyan ang pagkakangiti. Bulong ng tatay ni Celeste na ikinatawa naman niya. Pasensya na po kung nabigla ko kayo. Ngiting-ngiting ani Nike. Huwag mo kong isihan. Masungit na anito ngunit pabiro. Pagbalik nila ay nag-aasikaso na ang parehong ina ni Nike at Celeste ng pagkaing pananghalian. Wala na talaga. Kahit tumutol ako'y parang tinraidor na din ako ng sarili kong asawa. Anito habang nakatanaw sa asawang nakikipagtawanan sa mami ni Nike. Wala na tayong magagawa. Oras na nangusap ang puso. Kaya suportahan na lang natin. Wika naman ng ama ni Nike, tsaka inalok ng shake hands ang ama ni Celeste. Bilang pagkilala, naiisa na lamang ang kanilang pamilya. Bagaman ngayon lang nagkakilala ang kanilang parehong pamilya, magkaiba ang buhay na kinalakhan, magkaiba ang mundo na ginagalawan mula pa noon, ngunit ang puso ni Nike at Celeste mula nang magtagpo ay tila naging iisa na lamang.